So magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamanok. Okay, nandito ulit ako, Linyada ng Mamay at handa ko pong sagutin yung inyong mga katanungan na inyong inilalagay sa comment section. Kaya mga kamanok, kung nagtitiwala po kayo sa aking mga recommendations, sagot, ilagay niyo lang po yan sa comment section. Pag-usapan natin yung inyong mga bawat katanungan na itinatanong sa akin. Hayaan niyo mga kamanok, hanapan ko po yan ng magandang impormasyon, magandang kasagutan para sa inyo, para matulungan ko po kayo ng maayos pagdating sa pagmamanok. Kaya mga kamanok, isa lang palagi ang hinihiling ko, if ever na magustuhan nyo to, yung mga videos na ginagawa ko, balikan nyo po. Kung gusto nyo matutunan yung ibang mga sides ng pagmamanok, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment din po sa ibaba para sa inyong mga katanungan na gustong liwanagin. Okay? So kung nagawa nyo na po yan mga kamanok, magsimula na po tayo sa mga katanungan ninyo. Okay? So, umpisahan natin dito kay Anthony Mendoza. Ayan. So, Idol, itapik mo naman yung injectable na BCCA. Actually, hindi po BCCA. BACC. Hindi, BCAA pala. Pati ako nalilito eh. Hindi po BCCA BCAA. Ayan. So, pag sinabing BCAA, ito po yung tinatawag nating branch chain amino acid. Okay? Branch stands for B, chain, C, branch chain, A, amino acid. BCAA, branch chain amino acid. So, ito po ay isang supplements na mayaman sa amino acid. Sabi ko nga sa inyo mga kamanok, napakaganda po ng amino acid sa katawan ng ating mga alagang mga manok. Yan po ang pagkain ng muscle. Yan po ang pagkain nila para mag-build ng pangangatawan ng manok. Ito tatandaan yung mga kamanok ha. Pag po ang kinain ng isang manok ay hindi po mataas sa protina. Tandaan ha, ang protina po ay malaking pinagsamasamang amino acid. Ang amino acid po, yan po ay maliliit na molecules, particles na pag nagsama-sama at lumaki, dumami, nagiging protina pong matatawag. Okay? Protinang matatawag yung maraming amino acid pag nagsama-sama. Ngayon, yung pong protina na yan, na binubuo ng napakaraming amino acid, pag yan po ang pumasok sa katawan ng manok, okay, yung pagkain na mayaman sa protina ang kinain ng manok, diyan po nagbibuild ng pangangatawan. Diyan po lumalapad ang ating mga alaga. Diyan po naglilin o nagiging macho ang ating mga manok. Pero, kung mataas naman sa carbohydrates, walang protina, puro carbohydrates, ibig sabihin, puro carb ang kinakain. Puro mais. Anong mangyayari sa katawan ng manok? Hindi po yan lalapad. Ang mangyayari po dyan, madadry up po. Madadry up po. Kasi wala pong protina eh. Wala pong protina. So, madadry up po yung manok. Magiging ano lang siya, madadry up, parang gagaan, ninipis. Pero kung may protina yan mga kamanok, lalapad yan. Lalapad, bibigat. Lalapad, bibigat. Yung po ang maibibigay na bitamina o resulta ng isang mataas sa protina na pagkain. Mataas sa amino acid na pagkain. Kung injectable supplements naman ang inyong ibibigay, mas mabilis. Nakahalo agad yan sa bloodstream ng manok, mas mabilis po ang resulta sa katawan ng ating mga alaga. Kaya pag kumain yan, mga kamanok, pag kumain yan ng kahit ano, kahit carbs o protina, kasi nagbigay naman tayo ng amino acid through intramuscular, so gaganda pa rin ang katawan. Kahit mataas sa carbs, kahit mataas sa protina. Pero mas maganda kung mataas sa protina. Okay? Mas maganda kung mataas sa protina para sa ganon, doble po ang paraan natin ng pag-administer sa kanya ng protina, ng amino acid. Through injectable supplements, through foods, mas mabilis po ang resulta. Pero kung halimbawa naman, nagbigay tayo ng intramuscular na amino acid, tapos nagbigay tayo ng mataas sa carb, kulang sa protina, makakatulong pa rin. Kasi nandoon na po sa bloodstream niya yung protina ng manok. So, ang magiging pagkain niya na mataas sa carbohydrates, gagamitin lang niya yon okay, sa kanyang mga activities. Pag natunaw yon wala na. Okay? Ang tanging makakatulong lang sa pag-build ng katawan is yung ibinigay nating injectable supplements sa kanila. Pero mas maganda kung balanse.
nandoon yung carbs, nandoon yung protina, tapos nagbigay ka pa ng injectable supplements na protina o amino acid, mas makukuha niya yung lahat ng nutrients. Kasi po yung carbohydrates, yan po ang nagbibigay ng energy sa manok, which is yan po yung ginagamit niyang energy. Pag natunaw po yun, alis ang energy, pero nandoon pa rin yung muscle. Dahil nga po meron ka ibinibigay ng supplements. Okay? Kahit yung mga payat na manok, may mga energy din po yan. Okay? Dahil nga po may kinakain silang carbs. Kung halimbawa hindi balansyado, hindi nga lang ganun kaganda ang katawan. Okay? Yung energy nila is limitado. Okay? Yun po ang ginagampanan ng isang injectable supplements na mataas sa amino acid, mataas sa protina, at ganun din po sa pagkain. Okay? Ganun din po sa pagkain. Sana po makatulong. Si BCAA is supplements na mataas o mayaman po sa amino acid na makakatulong sa pag-build ng katawan ng inyong mga alaga. Alright? So next question. Ayan. So ito galing kay Anton Martinez. Kamamay, magandang araw po. Pwede na po ba ang tandang na 11 months sa breeding? Yes, mga kamanok, pwede na po yan. Malapit na po yan sa 1 taon o pwede na po yan, mga kamanok. Okay? As long as ma-sure lang natin na healthy yung manok, walang sakit, maganda ang pangangatawan, maganda ang balahibo, maganda ang itsura. Siyempre, alam naman tayo mag-breed ng hindi ganun tayo ka-satisfied. Actually, kahit sabihin ko naman sa inyong dapat magandang itsura, nakabase pa rin naman sa atin eh. Iba-iba tayo ng taste pagdating sa itsura. Yung iba ang gusto, malalaki ang ulo. Yung iba ang gusto, maliliit ang ulo. Depende na lang sa inyo. Kung ano yung sa tingin nyo quality ang itsura, quality ang pagkamanok, yun ang i-breed ninyo. Okay? So, yun po mga kamanok, 11 months, pwede na po yan sa breeding. So, next question. Ito, galing kay Kyle. Ayan, Kyle, ito yung tanong mo, boss, ano po ang mas magandang maintenance feed? Propel po ba o Enerton? Sana mapansin po, salamat po. Okay, so ito po ay based lang po sa aking sistema. Kasi yan naman po ay na-try ko na rin po yan noon. Okay, kaya po ako ay nakapag-decide ngayon. Si Propel, okay din po siya. Okay din po siya si Propel. Si Enerton, okay din po siya. Okay? So ngayon, bakit napili ko si Enerton? Iba-iba tayo ha. Ito ay aking sariling experience. Bakit napili ko si Enerton? Kasi po kung maintenance, kailangan niyan is high protein. High protein. Nakita ko mas magaganda po yung quality ng pellet ni Enerton, malalaki. Okay, matagal po itong i-digest. Diba, pag matagal i-digest, matagal po yung effectivity nito sa katawan. Mabilis po itong makakapagbigay ng maayos na panunaw sa manok. Ibig sabihin, matira po sa tiyan, mabigat sa tiyan. Kung sa kuwan ay nakakabusog talaga. Hindi po madaling gilingin. Matagal po yung energy ng manok. Para sa akin po. Si Propel naman, nakita ko yung kanyang mga pellet, medyo mapapayat. Medyo mapapayat lang. Pero hindi naman sobrang kaliitan. Mas malaki lang talaga si Enerton kaysa kay Propel. Pero, in overall, ano ba dapat ang pwedeng basihan? Hindi lang sa itsura. Yung pong likod ng sako, mga kamanok. Yung likod ng sako, titingnan nyo po yun palagi. Yan po ang una nyo titingnan. Yung crude protein content sa likod. Or yung CP. Baka po malito kayo. Nasaan dito yung crude protein? Wala naman eh. CP percentage lang nakalagay dito. Yun na rin po yun. CP stands for crude protein. Wala akong sako eh. So, siguro next video, papakita ko po sa inyo kung alin dapat yung inyong tingnan na unang-una. Yung likod ng sako, nakalagay po dyan kung gaano kataas yung fats content, crude protein content, tingnan nyo po yun. Kung alin ang mas mataas, yun po ang piliin ninyo. Saka na lang kayo tumingin sa grains, saka na lang kayo tumingin sa grains pag nakita nyo po yung crude protein sa likod. Diyan po ay maglalaro sa 16, 17, 18. Okay? So, magkakaiba po yan. Yung iba, may 17, pero hindi po sila nagkakalayo. May 17, may 18, may 19, ganyan. Depende. Kasi po yung aking maintenance, ready mix na po yan eh. Ready mix. Ibig sabihin, halo-halo. Halo-halo. May makukuha kayong mas mataas na protina, kaso more on pellets lang. Walang halo. Hindi po pwedeng pure pellets lang. Hindi balansyadong nutrition. Kulang sa grains, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Puro protein na lang, hindi po pwede yun. Pwede yung dagdagan, yung proteina, pero hindi nyo po pwedeng puruhin na proteina. Kailangan laging ready mix na grains, na pellets, na Jackie Oats, na cauliflower,
na yun, basta halo-halo dapat yan, balansyado. At alam po yan ng mga manufacturer ng patoka, ang tamang mix. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, wag na kayong mag-mix pa ng sarili-sarili yung patoka kasi hula-hula po ang mangyayari. Hindi po kayo nag-aral ng kung ano-anong computation dyan para makuha nyo yung tamang kailangan ng katawan ng manok. Lagi diyang mapapasobra, lagi diyang may kukulangin. Pero kung kayo ay bibili na lamang po sa Agribet ng ready mix, at least sigurado kayo na tamang proseso ng mixture ng pagkain ng inyong mabibili. Tingnan nyo lamang po sa likod yung tamaang crude protein na kailangan ng manok. Dapat po yan ay between 16, 17, and 18 crude protein. Sa mga sisiw, hanggang 22. Okay, porsyento ang kailangan nila para sa magandang building of muscle, para sa magandang paglaki. So yun lang mga kamanok, kung tatanungin nyo ulit, kay Enerton ako. Doon ako na-satisfied. Pero magkakaiba tayo. Pero doon lang talaga ako na in love. Okay, kay Enerton. So, yun lang mga kamanok. Sana po kahit paano makatulong ang ating mga simpleng tips na to. Kahit mga simple lang. Pero handa ko po kayong bigyan ng maayos na paliwanag para dyan. So, for more videos and advice na kagaya nito, magtanong lang po kayo. Sagutin natin yan ng maayos para po sa inyo. So, for more videos, mag-subscribe lang po kayo and see you for our next vlog. Paalam.